Okay, good morning mga kapatid. Again, sa araw po nito. Today is August 27 na po. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, Wednesday. At ngayon po August 27, 2025. At sa ating everyday devotion o sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning ay pag-uusapan po natin ang Deuteronomy 31 verse 8 at tayo po ay pamagatan po natin itong guided and guarded, no? Guided and guarded, the promise of divine leadership. At ngayon sa atin pong pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner upang tayo po ay pangunahan sa pananalangin at basahin ang ating scripture for today. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Deuteronomy 31:8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Tayo po ay manalangin, Panginoon namin Ama, O Lord, hallelujah. We glorify you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na subaybay mo sa amin, sa pangunguna mo sa buhay namin. Panginoon, nawa ang aming mapag-aralan ngayon ay aming matutunan ng maayos, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hindi po namin ito kayang maunawaan ng sa sarili lang namin. Nawa samahan kami ng iyong banal na Espiritu nang sa ganun ito ay aming unawa ang mabuti at aming maisapamuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pangunguna mo sa amin, sa mga buhay namin, sa patuloy na pagmamahal mo sa bawat isa. At alam po namin na lagi po namin kayong kasama. At kung ano man po ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon, ay alam po namin na hindi niyo po kami iiwan at hindi niyo kami pababayaan. Maraming salamat po. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos. At sa araw na ito ay, ano nga ba ang talatang ito? Ito ay popular din, sabi nga doon sa Amplified Version, "It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you or abandon you. Do not fear or be dismayed." Dito po sa talatang ito ay malimit din po natin yung nababasa o naiko-quote sa mga Bible study. Madalas po yung maging cross-references. At dito po sa ano po ba itong background ng talatang ito? Dito po sa ating binasang talata ay si Moses po is almost 120 years old na po dito nung time na ito na sabi nga at tapos na po, so masasabi po nating tapos na po yung mission niya na ilabas ang Israel sa Egypt at dalhin sila sa malapit na promised land. Hindi ho nakarating sa promised land si Moses at pero hindi siya ang sabi nga ay ganun pa man ay hindi natapos doon dahil meron pong pumalit sa kanya at yan po ay si Joshua. Medyo kung ating titingnan parang medyo bittersweet yung moment dito sa ating yugtong ito. Pero hindi siya mismo ang sabi nga po dito ay alam niya mismo na ganun pa man po ay si Joshua na ang sabi nga ay papalit sa kanya. Pero alam din po niya at na sa yugtong ito ay bagamat siya po ay sabi nga nasa transition period na ay nakikita rin po niyo dito na may maraming pagsubok ang nag-iintay sa mga Israelita.
At imaginein po natin ano ho, na ikaw ay malapit na dun sa isang pangarap, ano ho, pangarap natin, ano ho, o ano pa man ang sa katulad ng yugto na ito, ano ho, ang malamang sa malamang ang feeling ano ho ng nandiyan na parang nandiyan na yung promised land no ho, no ay ang emotion ng mga tao dito ay siguradong excited pero iba kinakabahan, di ba, pagka ikaw ay parang yung kapatid natin ano bagong anak ano si Sister Tip, no, ayan na malapit na pero nandun yung kaba no, pero yan sabi nga at saka halintulad nitong ating temang ito, after 40 years, no, napaikot-ikot dun sa disyerto, no, ay nandyan na, abot tanaw na nila ang lupang pangako. Pero sabi nga, ay nung pinadala yung 12, ay yung 10 muna, no, pero 12 po yan, no, ay nakita nila kung gaano kalalaki ang mga kalaban doon, ano, mga kalaban na sabi nga kanilang kinakailangan girahin no by the time nung panahon na yon no ho, nasa transition period man ang ito ay sabi nga ay mawawala man si Moses no yung kanilang leader na kilala nila no ho, bagamat nandun na yung promised land ay may tanong paano yung stability no, may laging naiiwang tanong para sa buhay natin ano pagka nandun na merong paano kaya ito, ang daming question ano, ang daming katanungan. At dito sa context natin o sa context na ito ni Moses no ay bago po niya banggitin ang talatang ito na ating binasa ay siya po ay inspired by the Holy Spirit no, binigyan po siya ng dito sa talatang ito no, ng kalakasang sabihin. Ano ho, sabi nga po, yan po yung paglilid ni Moses. No ho. Sabi nga po doon sa temang ito, no ho, almost ilang milyon ang mga taong ito by the time? I estimate 1.5 million. Yeah, estimated 1.5 million. Imagine niyo, no? At according to Bible scholar, no ho, it's almost 1.5 million ng mga tao no ang kanyang kina-counseling ano at ang kanyang akay-akay by that time napapasok doon sa promised land. Subalit sabi nga no ay hindi ito basta encouragement no. Sabi nga po itong talatang ito, it's a prophetic declaration. Ano ho? At it's a reminder na kahit mabago ang leaders, no, ang circumstances o ang panahon, sabi nga po, ang presence, no, at pangako ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. No? Kasi naging tanong, wala na si Moses, wala na yan. No? Imagine niyo yung crowd na yun, 1.5, no? Sa congregation, parang isang church yan, no? Pero, that is 1.5 million. Ilang ulo, ang tigas ng ulo na yun, no? Pero, kasama ang pangako na yun. No? Kasama ang pagsakop doon sa isang lugar na yun. Ito na ang promised land. Pero syempre, ang dami pa rin diyang alalahanin, no? At, ang dami pa rin ng sumasakop doon. At sa kontekstong ito, sabi nga ho, ay isang bagay na nagpagalaw, nagpakilos sa bawat Israelita. No, bilang leader nila na si Moses, tumayo si Moses. Sabi nga, yung binasa natin talata kanina. No, do not be discouraged. Do not be dismayed. No, ano nga po ba ang kahalagahan nito sa atin? What is this important? O bakit ito why is this important? Ano po? Kasi sa buhay po natin, no, madalas na sabi nga ay dumadaan tayo sa mga transition period, no, yung transition period, yung pagbabago, no, nababago yung sitwasyon natin, nababago yung buhay natin, no, at ano nga ba yung sinasandigan natin, no, madalit sabi, may mga pagbabago sa trabaho, sa pamilya, sa health,
sa ministry o sa negosyo. No, at sa panahon na yon, madaling tayong matakot o mawalan ng pag-asa. Kaya nga po itong Deuteronomy 31:8 reminds us na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos mismo ang nagli-lead, no? At nagpoprotekta sa atin. Kahit hindi natin nakikita ang buong picture. Sabi nga po, it's a promise na pwede po nating panghawakan. Pangako na mula sa Panginoon Diyos. Lalo na kung feeling natin, no? Ay sabi nga, Lord, hindi ko na kaya ito. And that is the word. Lord, hirap na ako. Lord, naguguluhan na ako. No? Sa ganitong moment, ay binigay ni Moses ang ultimate reminder dito sa talatang ito. Na nagsasabi nga, the Lord Himself ang nasa unahan natin. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kaya huwag tayong matakot o mawalan ng pag-asa. Pag maintindihan natin, sabi nga, huyagin natin, ating, di ba? Himayin. Huyagin, lalim na Tagalog, huyagin. Himayin po natin. The first word, sabi doon, is the Lord who goes before you. Sabi, who goes before you? Sino nga ba yung kasama natin? Noong panahong ito, panahon ng Exodus, God led Israel by pillar of cloud and fire. Sabi nga sa araw, naglalagay po ang Lord ng ulap, para hindi mainitan ang mga Israelita. Takot mangitim, At sa gabi, upang hindi sila lamigin, naglalagay siya ng cloud of fire. Grabe, It's grabe yung sign and wonders. Pero hindi pa rin appreciate, Puro reklamo pa rin. Okay. Ngayon, nandun tayo sa past. Ngayon, hawak po natin yung pangako. Sabi ng pangako, He promised to go ahead of them sa gyera sa buong lupain. Diba? Parang katulad din ito ng mga pangako na pinangahawakan natin ngayon. Na hindi nga tayo iiwan at pababayaan. Mga kapatid, ang ating Diyos ay hindi backseat driver. Ibig sabihin po ng backseat driver, yung siya pasahero lang natin. Siya po ang unang sumusubok sa mga challenges natin. Sa career natin, minsan kung bakit tayo nakakaranas ng ganyan o ano mga pinagdaranasan natin, mga pinagdadaanan natin. God uses that experience para marating natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Relationship o maging trial man yan. Mga kapatid, ang lahat ng ito, maging business man natin, laging nasa unahan natin ng Diyos. Laging kasama natin ng Diyos. At kung may yugto na kumisan hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, that is the stages na hinuhubog tayo ng ating Panginoon Diyos. Tinitrain tayo ng Panginoon Diyos upang makarating tayo sa lupang pangako. Minsan tinitingnan natin, matanda na tayo, pagod na tayo, hindi na natin kaya. Minsan doon tayo nakatingin sa ating condition, health condition, situation, finances, mga material na bagay sa buhay natin. Di ba? Na humahad lang sa atin upang panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Maraming nag-aakala na ang pangakong hindi ka iiwan o pababayaan dito sa ating tinatalatang ito o sa ating talatang ito sa Deuteronomy 31:8 ay nangangahulugang walang problema o giyera sa buhay. Kaya marami po ang mga Kristiyano na madaling sumuko. Dahil ang tunay na laban ng buhay o ang tunay na pangako ng Panginoon Diyos
ay ang pagiging tagumpay mo sa hamon ng buhay. Kaya po sa kontekstong ito, no, ang Israel ay papasok sa giyera, sa laban sa mga Canaanites, no? Sabi ng mga Canaanita na yan ay kung titingnan lang daw po ang mga Israelita ay silaki lamang ng tipaklong. Ganun ho kalalaki ang kalaban nila. Hindi ho 7-footer lang, hindi ho ganoon. No? Talagang 9-footer, 12-footer, 15-footer. Ganun ho kalalaki. Pero yun, parang tipaklong lang ang laki ng tao. No? Pero kinakailangan nilang pumasok. No? At ang presensya ng Diyos, bagamat nandoon, kinakailangan ipaalala. No? At sa buhay natin ngayon, parang ganun din ang problema natin, ang sitwasyon natin. Isang pangako na dapat nating panghawakan. At laging huwag nating kakalimutan at kakaligtaan na kasama natin ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Hindi para iwasan ng mga ito. Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, lampasan mo mga ito. Lampasan natin ang mga ito. Kahit sa future na tayo ay takot. Sabi nga, He is already there. Nandun na po siya. Bago ka pa dumating sa isang sitwasyon, nandun na ang Panginoon Diyos. Siya po'y naghahanda ng daan. Siya ang nagki-clear ng ating daraanan. Sabi ka sa atin sa Proverbs 16 verse 9. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen. Very popular, di ba? Proverbs 16:9. Ang tao nagbabalak, pero ang Diyos, siya nagpapatupad. Kaya nga, sa buhay natin ito, in God's willing, we cannot tell kung anong tunay na mangyari. Minsan, ako, Lord, pag ako'y yumaman, payamanin mo ako, Panginoon, gagawin ko ito. It will never happen. Remember, malilimutan mo yung Diyos. Pero kapag nandyan ang Diyos sa buhay mo, at ginagawa mo na yun, makikita mo, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya papabayaan. It means, mga kapatid, na even if we're scared about what's coming, God is already in that future. Nilalagay ka ng Panginoon sa area ng buhay mo yan, sa season ng buhay mo na yan. Because He already prepared the way for us. Dahil inihanda niya na. Kaya nga, sa gera ng buhay natin, lagi nating tanong, Lord, anong gusto mong gawin ko? What I will do? I am your servant. Kaya doon sa sumunod na talata, ang sagot doon ng Panginoon, He or God will be with you. Hindi lang po present si God o presensya na parang multo. No? O hindi lang din po siya symbolic. Noon, panahon po na yun, His presence meant victory. No? O tagumpay. Like doon sa Jericho, di ba? Yung Jericho is a land na kung saan sila ay nakipagdigma. Na kung saan habang nakataas ang kamay ni Moses, no, ay nananalo sila sa digmaan. Subalit pag ito ay lumalaglag, natatalo sila. Kaya kinailangan niya ang kanyang kapatid, si Aaron, no, upang itaas. Tulungan siya na itaas ang kanyang kamay hanggang hindi nagwawagi. Sa buhay natin, kaya pa rin ba nating itaas ang ating pananampalataya? Kaya pa rin ba nating purihin ng Diyos hanggang magtagumpay? Minsan, di ba? Pag nakita natin, Lord, pinanalangin ko na, baba na kagad ang kamay mo. Suko na kagad ang bataan mo. When we fight,
We fight our knees, on our knees. We give our faith, raising our hands. It means surrendering to God. And that is victory. Ngayon, through Holy Spirit, we are in the spiritual battle. At ang ating paglaban ngayon ay sa pamamagitan at patnubay ng banal na Espiritu. Sabi nga sa atin ng ating Panginoong Kristo sa John 14, verse 16 up to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. 17. Hindi siya ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni kilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Amen. No, siya po ang banal na Espiritu na siyang nananatili sa atin. Na kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, we raise our hand sa Panginoon, we lift our heart, our mind, and soul sa Panginoon, nararanasan natin siya. He is with us 24/7. Kahit na sa darkest moment natin. Kahit na saan mang sulok ng mundo. Ano man ang season ng ating pag-iisip. He will never leave us nor forsake us. And that is the Holy Spirit. Kahit na feeling mo mag-isa ka sa problema, sabi ni God, nandito ako. I'm in the storm with you. Sabi dun sa Mark 4, verse 35 to 41 ng ating Panginoon Kristo. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid kayo sa ibayo. 36. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakikisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. 38. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? 39. Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. 40. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? 41. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Amen. Grabe, no? It's an supernatural power. At ganoon ang Diyos sa pagkilos sa buhay na. He's powerful God. Even the storm. Kaya niya patahimikin. Ganon siya makapangyarihan. Na kung minsan, ang buhay natin ay nalilimutan natin ang kapangyarihan ito, ang katangian ito ng ating Panginoon Diyos. Ang katangian na kaya niyang napayapain ang ating mga bagyo sa buhay, mga tanong, mga alalahanin sa ating sitwasyon. Mga pagsubok na tila ba parang gusto na nating bumitaw. Ang Diyos mismo, inalay niya ang kanyang buhay upang ipakita sa iyo na hindi ka dapat bumitaw. Dahil even na dapat tayo maparusahan,
pinili niya siya ang maparusahan upang makita natin ang kamanghamanghang tagumpay sa ating buhay. Kung tayo may mga pagsubok, kung tayo may mga bigatin sa buhay, bigay natin sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Ang Diyos natin ay laging mayroong pakialam sa atin. Kaya doon sa tanong ng apostle niya, wala ba kayong pakialam sa amin? Gusto mo ba kaming mamatay? Gusto mo ba kaming mapahamak? Alam ng Diyos, He is omniscience. Ibig sabihin, He is all-knowing. Alam niya ang sitwasyon, isipan natin, buhay natin, mga pagkilos natin, laman ng isip natin, laman ng puso natin. Wala tayong kayang itago sa Panginoon. At kailangan natin ng pananampalataya upang lubusan natin siyang makilala. Kailangan natin ang kalakasan upang maunawaan natin kung sino siya sa buhay natin. At doon sa ating talatang ito, sumunod na word doon is He will not fail you or abandon you. Sabi nga po, ito yung nagpapakita, no? Na saan ba tayo minsan nagtitiwala, no? Sa Diyos ba o sa tao, no? Human versus sa Lord. Minsan ang atin bang pagtitiwala ay sa mga material things, sa ating sitwasyon o sa Diyos? Tandaan po natin, kalimitan ng mga tao nagfe-fail. O sabihin natin, umaalis sa ating buhay. Walang permanent. Ibig sabihin, maaring lahat ng yan ay hindi natin alam kung kailan natin makikita. Hanggang kailan. Pero ang Diyos, His character is perfect. Ang kanyang salita ay yes and amen. Kaya nga ang pag-asa natin ay laging sa Diyos, hindi sa tao. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 1 verse 20, Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang tao, madaling mangako yan. And you, sometimes, yan yung nagbibigay sa iyo ng sama ng loob. Yung aasa ka. Sa Diyos lamang po tayo laging umasa. Dahil ang tao, pag sinabi niya, malilimutan niya. O hindi niya masusunod yan. Pero ang Diyos, lahat ng kanyang pangako, mangyayari. Bakit nga ba kailangan natin magtiwala sa Diyos? Why we trust Him? Kung pinangako ng ating Panginoon Diyos, ito sa mga taga-Israelita noon. Sabi nga, ano ba yung ugali ng mga taga-Israelita? Paulit-ulit nagre-rebelde. No? Pasaway. Stubborn. Mas lalo pa sa atin na anak na niya. No? Sabi nga dito sa New Covenant, no, napag-aralan naman natin yan, ano, so sa ating pag-aaral ng Hebrews chapter 6 hanggang chapter 10, ano, pinakita yan sa atin ng Panginoon. No, sa mga ma-attend po ng Bible study, no, napag-aralan po namin ito. Ito ay nagpapatungkol sa pagka-Diyos ng ating, pagka-high priest ng ating Panginoon sa ating buhay. Ano ho? At sabi nga po doon sa Romans 8 verse 32, ano ho? Kung ang sarili niya'y anak,
kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Kaya hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Yan, isang tanong. No? Isang tanong. Ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Kaya bago ka magmukmok, bago ka magtampururot, no? Tama yan? Tampururot, no? Bago ka magtampururot, no? Palalimin mo muna yung relationship mo sa Lord. Dahil walang kayang hindi ibigay sa Diyos. Yun nga lang, natatali ka ng iyong pagkainip, ng iyong sitwasyon, kasi doon ka nakatingin. Hindi sa Diyos. Sabi nga, kung ang Diyos ay nasa iyo, tagumpay ka na agad. At yun ang mahalaga. Kaya nga doon sa sumunod na word, sabi doon, do not fear or be dismayed. Ito po ay hindi suggestion. Kung ating babalikan, titingnan. This is a command. Utos po. Nasa sa iyan kung susundin mo o hindi. Yan ang sinabi ng Panginoon. Nasa sa'yo. Command na utos na. Yan. Diba? Hindi naman lahat ng command sinusunod mo. Kahit na utos na yan, no? Totoo, dapat sundin mo. Because this is command. But marami pa rin tigas ang ulo. Bakit? Kaya pagka, sabi nga lang din po, pagka ikaw ay tumigas ang ulo, diba? Ito sa binasa natin, sa Proverbs, kanina, sabi ron, may kapahamakan. Pero kung ikaw ay susunod, may pagpapala. Hindi sinabing try, huwag matakot. Di ba? Sabi doon, do not fear or be dismayed. Ang utos na ito po is choose to reject fear. Choose to reject doubts. Choose to reject anxieties. Kasi may basis o may basis po yung ating Panginoon Diyos. Ano po yun? Ang faithfulness ni Lord. He is faithful. Mapagkakatiwalaan po siya. Sa tuwing tayo ay natatakot, sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng anxiety, kino-question natin ang faithfulness ni God. Pero when we follow, when we go, we are trusting God. Fear is liar. Lagi mong tatandaan. Pag ikaw ay nagsimula ng matakot, nagsisimula na rin ang kasinungalingan. Kapag natakot ka, sinasabi na ng kalaban na wala na si God sa iyo. Hindi niya kayo kayang ayusin. Pero, ang katotohanan po niyan, the truth is si God ang lalaban sa atin. Siya ang maghahanda ng anumang pangangailangan natin. Siya ang masasandigan natin anuman ang sitwasyon ng buhay natin. Exodus 14 verse 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Yon, be still, sabi doon, no? Yung awit na kanta na yun, no? Be still and know that you are our God. Ang Diyos ba
na ating sinasamba ngayon, even kahit may storm tayo, siya yung Diyos na siya nagpapatatag sa'yo. Bakit po mahalaga ito sa atin? Sa ating pananampalataya. Sabi nga po, kahit anong galing ng pastor, mentor, o sarili nating plano, God's guidance is non-negotiable. Sabi nga, di ba? Sa Romans 11:29, di ba? For God calling is irrevocable. Ano? Siya po ang leader natin. Ang Diyos ang siya naglilid sa atin. Siya ang ating Alpha and Omega. Revelation 22 verse 13. Sige, basahin natin yan. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. It means lahat ng nangyayari sa buhay mo, alam ni Lord. Kahit ako'y nahihirapan, kahit yung may pagsubok, kahit hindi maganda, alam ni Lord. Ang gusto ni Lord, manatili yung pananampalataya mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, maging dependent ka sa Kanya. Kasi ang commandment niya, do not fear, do not be dismayed. Huwag kang matakot. Manalig ka, nakasama mo ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay. May mga naniniwala pong ang pangako ng divine leadership ay eksklusibo lamang para sa mga pastor o leader. Kasi pastor po kayo. No. Balikan po natin yung talata. Doon sa talata, sinabi dito ni Moses na sa buong Israel, hindi lang po kay Joshua. Si Joshua lang po ba yung papasok sa promised land? Kanina, binigyan ko po ng consensus. Sabi nga po nung ating scholar dito. 1.5 million, no? Tama ba? 1.5 million yung papasok doon. Ganun po kadami. Kaya kasama ka doon. Sa buhay natin, ano man pangako ng Panginoon Diyos, ano man kinaharap mo ngayon, yan ay part ng promised land ni Lord. Kailangan mo lang mapaalalahanan ka na hindi ka nag-iisa. Na sa lahat ng hamon ng buhay mo, kasama mo si Lord. Pinapakita po nito na ang paggabay ng Diyos ay para sa lahat. Para sa lahat ng kanyang bayan. Para sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa mga espesyal. Mga espesyal, sabihin natin mga VIP na tao. Sabi nga po, kahit ordinaryong mananampalataya, guaranteed ang presensya ng Diyos. Guarantee po yan. At dito sa ating tinatalata, sa ating pamagat, sabi nga, we are guided and guarded. Ano nga ba ito? Hindi po tayo inakay, sabi nga, hindi lang po tayo yung, sabi nga ay, na, tawag nito, yung nautusan lamang, no? O, sabihin natin ay napilitan, no? Kundi, ito po ay isang pag-akay, no? O at pagbabantay sa atin ng tulad po ng sinasabi dun sa Psalm 121 verse 3. 121 verse 3. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di na matutulog, ako'y babantayan. Yon, no? Sabi dun po ay, He will not allow your foot to slip. No. He who keeps you will not slumber. No. Yun po yung sinasabi doon. Hindi niya hayaan po yan. Kaya ako natatakot tayo, no? Sa ating mga kinaharap na problema, mga pagsubok o sitwasyon, no?
huwag po tayong matakot. Gamitin po natin ang sitwasyon pang makita natin ang tagumpay ng Diyos. At dito sa ating pinag-uusapang ito, may mga nag-aakala na kahit magkasala ang isang Kristiyano, ay hindi siya pababayaan ng Diyos. Teka ha, baka po tayo ay ma-misquote doon. No, tandaan po natin na ang Deuteronomy 31 verse 8 ay nasa konteksto ng tipan, meaning covenant, agreement. Ang Israel ay binigyan ng pagpapala sa pagsunod or the obedience at sumpa sa pagsaway. Meaning to say, no, pag binasa niyo yung Deuteronomy 28, 1-14, makikita niyo doon yung pagpapala. And 14 onwards, makikita niyo doon yung sumpa sa pagsuway. Hindi na po natin babasahin, no? Kasi hahaba po yung devotion. Magiging preaching na. No? Pero ganun pa man, mga kapatid, I encourage everyone, kung meron kang note ngayon, basahin mo yun. Deuteronomy 28, buong chapter. Makikita mo yung pagpapala ng Diyos at sumpa sa mga taong sumusuway. Para sa ating mga Kristiyano, Christ follower, ang presensya ng Diyos ay nananatili. Sabi nga ng huling bahagi ng Hebrews, mula doon sa Hebrews 13 verse 5, He is the same yesterday, today, and forever. No? At sabi nga po doon, sige po, basahin natin. Hebrews 13:5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi niyang Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sorry, no. 13:8 pala yung sinabi ko. Okay, He will never leave you nor forsake you. No. Na-excite po ako. Yan. Pero, sabi nga po, hindi po, no? Ano? Yes. Sa 8, no? Sa 5 din po, no? Huwag kayong magmukhang pera. No? I will never leave you nor forsake you. Sakit, no? Minsan kasi yan ang nagiging hadlang sa buhay natin. Minsan kasi yan din ang nagiging dahilan sa buhay natin. Ang sign of tagumpay. Pero hindi po. Isang paalala rin sa atin ng Panginoon, no? Doon sa first word, huwag kayong magmukhang pera. Hindi kita iiwan at pababayaan. No? At doon sa verse 8, sabi nga doon, He is the same yesterday, today, and forever. Pero mga kapatid, ang pagiging suwail ay maaring magdulot ng pagkawala ng kapayapaan o gantimpala. Sabi nga po, marami po ang Kristiyano na nawawala because doon sila nakatingin sa gantimpalang yun. Hindi nila nakita yung pangako ng Diyos. Kaya nga po, nagiging suwail. Kaya sabi sa atin ng 1 Corinthians 3 verse 15, Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon din naman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. yun. Grabe, no? Sabi nga, yun yung consequence. Maligtas siya, pero dadaan siya. Parang nilitsyon ka muna. No? Ang hirap yun, kapatid. No? Kaya nga po is, we need to courage to move forward. Kailangan po natin maging matapang. Kapag alam nating si God ang nasa unahan natin, pwede tayong lumakad ng may peace kahit sa anumang uncertainties ng buhay natin. Kaya nga po, unahin natin. No? Pag tayo naglalakbay, ano man ang ginagawa natin, kaya nga diba, isang bagay ko, no? Pag-pray nyo naman po ako. Sige po, pag-pray po tayo. No? Kaya napapansin po natin doon sa huli, no? May mga prayer request. No? Yun po yung paglalagay natin ng Diyos sa unahan ng ating mga. Kaso nga lang, ay minsan, andun na sa sakit eh.
Mas maganda, ipanalangin natin, hindi pa man nagkakasakit. O kaya wala pa man problema. O kaya nandun pa sa, so minsan kalimitan sa tao, lalapit lamang pag may problema na, pag may kailangan. Karoon po tayo ng tapang to move forward. Huwag na nating antayin yung pagdurusa na parang tayo nililitsyon. Na nandun na tayo sa paghihirap bago pa tayo lumapit sa Panginoon. Katulad dun sa sinasabi sa 1 Corinthians 3 verse 15. No? Maaring isipin ng iba na sabi nga, Diyos na ang bahala. Wala na akong gagawin. No? Pinagpasa Diyos ko na lang po. Pero mga kapatid, dito po sa ating pinag-uusapan sa Deuteronomy 31:8, sinasabi ito ni Moses na habang inuutosan ang Israel na maging matapang at sumunod kay Joshua. Habang sinasabi niya ito, no? Bakit? Kasi yung transition period na ito, kayo matakot. Itiwala kayo kay Joshua. No? Tandaan po natin, ang divine leadership ay hindi pumapalit sa pagsisikap o pagsunod natin. No? Halimbawa, no, bakit nga ba tayo kailangan sumunod? No? Halimbawa po nito na kahit nangako ang Diyos na papasukin sila doon sa promised land, kailangan pa rin lumaban ang Israel sa giyera. No? Hindi porket kasama yung Panginoon Diyos, hindi ka nalalaban. No? Sabihin, meron kang kinakailangan gawin. Ibig sabihin, kahit sinabi ng Panginoon na, sige, pagtatagumpayin kita. No? Di ba? Sa negosyo, gagawin mo na lang, sige Lord, ikaw na ang mag-cashier, ikaw na ang mag-isip, ikaw na ang gumawa ng lahat. Hindi po ganon. No? Ahayaan ng Panginoon Diyos na makita mo, matuto ka. Ganon po ang leadership. He will lead you to the way. Upang makita mo at maranasan mo yung promised land. Ang pangako ng Diyos ay hindi magic wand para iwasan ang hirap. Ito ay garantiya na kapag tayo ay sumunod at lumaban kasama ng ating Panginoon Diyos, makikita po natin yung regalo ng Diyos. Yan ang tinatawag na tagumpay. Victorious. Tulad ng Israel, tayo rin ay tinawag na makipagtulungan sa Diyos. We are part of Him. Sabi doon sa 1 Corinthians 3 verse 9. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Amen. So tayo, lahat. No, bawat buhay ay kabilang. Kasama ng Diyos. Huwag matakot sa anumang gera na kinaharap mo ngayon. Ang Diyos, ang commander-in-chief natin. Pero wag ding magpa-abuso. Sabi nga, gamitin natin ang ating talino, sipag at pananampalataya. Dahil marami pong mapanlinlang. Marami pong, sabi nga po ay minsan ginagamit yung mga bagay upang sabi nga ay gamitin yung sitwasyon nila. They take their weapon na maging advantage para mag-take advantage din sa iba. No, ibig sabihin mang-abuso. No, ang faith ay sabi nga po, ito ay sumisingaw no ng got this. No, pag ikaw ay nandoon sa isang sitwasyon na ikaw ay nananatili, patuloy na nagiging matatag at nagiging pagpapala sa iba. Kahit wala tayong nakikita. Kahit wala tayong nakikitang parang positive result sa buhay natin, no? Alam mo na ang Diyos nilagay ka sa isang sitwasyon. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos dito sa ating aral na ito, sa Deuteronomy 31 verse 8, no? Sabi nga, itong Deuteronomy 31:8 is a God's blood contract. Hindi lang ito basta kontrata. Kasama po yung dugo, kasama po ang buhay.
This is a blood contract sa atin. O di ba yung yung mga katipunero nung na gano sila, blood contract din, di ba? No, ito yung sign na ikaw ay hindi ka sisira. Ang ibig sabihin yan, that is the meaning ng blood contract. Na kahit na mag-iba man ang mga leaders, situation, o challenges natin sa buhay, His leadership never change. No, kahit mabago man ang pastor ninyo, mabago man ang mga kasama nyo sa church, hindi pa rin magbabago ang Diyos. Kung naniniwala tayo na si Jesus, ang Good Shepherd, sabi nga doon sa John 10 verse 11. Sige, basahin po muna natin bago tayo magtapos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen. Kaya kung tatanggapin natin ang ating Panginoon Diyos bilang ating pastol, is our chief, our high priest, no? Ay kasama na rin po tayo doon. Sabi nga po, dapat ang puso natin ay laging sumasagot ng, Lord, I trust you. Kahit saan, kahit kailan, sabi nga, si Lord ang gagabay at dedepensa sa atin. Amen, mga kapatid? Isang challenge na lang. Saang area ng buhay mo ngayon na kailangan mo ang Deuteronomy 31:8. I-claim mo na. Na Lord, ikaw ang nauna rito. Hindi ako nag-iisa. Salamat sa pagiging leader at gwardiya mo sa akin. You are my guide and you guide me. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. At ngayon naman po, tayo dadako sa refleksyon ng aking partner. God's morning muli, mga kapatid. Ay, nanonood si Tip. Congratulations, Tip. Pwede na baga? Ewan ko nakalagay. Watching eh. Okay po, magandang umaga po muli. Ito po ang aking reflection sa umagang ito, sa ating napag-aralan. Ito po ay nagbibigay ng katiyakan na ang Diyos ay laging kasama natin. Nagbibigay ng lakas at pag-asa upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng hamon na ating kinakaharap sa buhay. Dito ay malinaw din na sinabi na ang Diyos ang mamumuno o mangunguna sa ating buhay. Patuloy na sumasama at hindi kailanman bibiguin o pababayaan. Kaya hindi tayo dapat matakot o panghinaan ng loob. Dapat tayong magtiwala sa Panginoon, magkaroon ng lakas ng loob at umasa sa kanyang mga pangako. Ito ang nagbibigay ng assurance sa atin na kahit anuman pagsubok na dumating sa buhay natin, ang pangako, ang Panginoon ay kailanman, ang kanyang mga pangako ay hindi magbabago mula noon, ngayon at kailanman. Sabi nga po sa Revelation 22:13, Ako ang Alpha at ang Omega, una at ang huli, ang simula at ang wakas. So, yun nga po, sabi dito, Lord, I trust you. Kahit saan, kahit kailan, ikaw ang gabay at depensa ko. Amen. Okay, so purihin ng Diyos. Salamat sa aking partner. Ngayon naman ay pasalamatan natin at tingnan natin ang ating comment section. Ito po ay pinangunahan po tayo dito ng Kuya Chris. No, nandito sa kauna sa ating mula sa Bulacan siya. Pagaling ka, Kuya. Tinihikayan kahapon. Okay, so pagaling po at yan. Kasama rin po natin si mula po sa Liliw, Laguna. No? Kasama po natin si Nay Edna, ang Arosena family. Yan naman po sa Bulacan, si Nanay Gloria Capus, kasama rin natin si Chaong. Yan, at ganun din si sa Pampanga, kasama naman po natin si Ate Cindy Mercado. Yan, at yan, mga pagbati, no?
Dito, kila Mark, kila Jerome, yan, kila Julius, yan. Ayan, kasama rin po natin si Naiwi ni Patual ng Villa Escudero. Yan. Ito, prayer request. O, yan, kalakasan ni Sis Weni, Pastora Pe, Kuya Chris, Ate Winnie, Marta, at ni Roan. Yan. God's morning sa ating lahat. Yan. At kagalingan, no? Prayer request ni Nai Gloria. Kagalingan kay Chakinay, Kuya Victor, Nay Gloria Alejandrino, Josie, Jezebel, at Lucy Kiamco. No? Kalakasan ni Tip at ng baby boy. Congrats yan. At syempre kasama rin natin mula dito sa San Pablo ulit, ang Azucena Tanyo family sa pangunguna ni Ate Carmeline Tanyo. Yan. At yan, pagbati naman ni Nay Winnie sa Dalangin family. Yan. At kasama rin natin syempre si Sister Marife Bunalos, no? From Dubai. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid dito sa Pilipinas. Diyan ay gabi yata, ano? Yan, at yan, mga pag-iingat kina Ian, Pastor Eds, kay Kyle, at kay Casey. Salamat po. At dito, sabi nga ni Winnie, salamat po at nakaraos na si Tips. No, yan, praise God. No, yan, at yan, prayer request kay Gabriel at Kate Cruz, no? Yan. At kalakasan po ni Inay Winnie, no? Sabi ni Sister Marife, no? Ni Inay Winnie, spiritual and physical. So, sige, pag-pray din po natin yan. Yan, pag-iingat, yan, ayan, sa pagkukumpuni ni Chris, no? Sa sambahan, yan. Kina Angel, Brother Rolly, at Brother Ezekiel, no? Tsaka sa lolo ni Ezekiel, no? Nasa ospital po. Yan, pag-pray din po natin. No? Ezekiel Malasmas. Yan, at yan, pag-iingat sa pamilya ni Brother Rolly at Sister Angel, no? Kay Rael at kay Roan. Yan, salamat. At yan, kasama rin po natin, yan, ito ay pag-iingat po sa kila Jerome, Anthony, Julius, Ella, Maria, Lorena, at Gabby. Yan, kasama natin si Maria. Yan. At syempre kasama rin natin from San Pablo ulit, si Pastora Fe Atillaga. Mapagpalang umaga po, Pastora. Yan. Kagaling yan, prayer request ulit naman po kay Sylvian. Yan. Okay, ano man yung karamdaman niya, ano kayang sakit ni Nanay Sylvia, no? Dito, prayer ni Sister Maria, more patience po kay Inay sa mga apo. Okay. Sige po, at least malinaw tayo. Okay, kagalingan po ni Lucy Kiam. Ayan, nabanggit na po natin, no? Marbeline, okay. Relatado Gahito. Okay, Iana Gian. Okay. Yan. At, yan, lahat ng family. Okay. Wala na ba? Dali. Ingatan mo din po ang nasa school. Yan. Amen. Salamat po. Praise God po. Ang Winnie. Sa Diyos po ang kapurihan. Okay. Yan. At syempre kasama natin ako. Baka ikay mabinat ha. Pero we pray for your kalakasan tip. No, tip is watching. Congrats in advance. And napaka-pogi, no? Dumadami ang pogi sa Purpose Field Life, no? Mga baby talagang puro mga pogi ang iniaanak at mga magaganda. Yan. Praise God. Ano? Yan, nadagdagan na naman po kami. Yan. Nasa aming pamilya sa Purpose Field Life, ano? At ang pangalan ay Sebastian Ari. No? Wow. Nakagandang pangalan. Okay. Ayan, sabi nga ni Winnie, Lord, I trust you. Amen. No? At syempre, binabati na rin natin ang pamilya ng aking partner, ang Castillo Mandigma family. No? Sino man po sila, lahat sila. Basta po kapamilya. At ano po ay binabati po namin kayo. Ano po? At ngayon tayo po ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa
muli, Panginoon, sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Sa aral namin po, Panginoon, natunghayan, nasumpuan, Panginoon, mula po dito sa aral ng Deuteronomy 31 verse 8, O Lord. At salamat, Panginoon, ng pagpapaalala na for the title of this message, that guided and guarded the promise of the divine leadership, na nagpapaalala po sa bawat isa sa amin na ikaw ang Diyos na siyang gumaganap ng bilang our guide and bilang sa aming Panginoon ay nagpoprotekta. You're our protection, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat, sa patuloy mong pagpuprovide, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Especially, Lord, ang pagpuprovide ng karunungan at katatagan sa aming buhay upang wasakin, Panginoon, ang anumang takot, alalahanin, at patuloy na magtiwala sa iyong pangako. Again, O God, O Lord, salamat sa blood contract na ito na ipinakita mo, Panginoon, na ang aming Panginoon sa Kristo, dahil siya tinanggap namin bilang aming Panginoon tagapagligtas, sa inyo po kami umaasa at sa inyo po kami kukuha ng lakas, Panginoon. Huwag mo pong hayaan ang bawat kapatid namin, Panginoon, ay manlupaypay sa kanilang sitwasyon na hindi nila nakikita ang anumang pagpapala mo. Patuloy po namin idinadalangin na patuloy niyo pong pagkalooban ng bawat isa ng tamang desisyon, patnubay at gabay sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Huwag mo pong hayaan na malinlang ang sino man, Panginoon, sa mga taong mapangabuso, mapanlinlang, at patuloy mo pa, Panginoong, pagkalooban ng knowledge and wisdom ang bawat isa na nagmumula sa iyo. Ipakita mo po, Panginoon, ang bawat daan sa bawat isa sa amin na nagtitiwala at sumusunod bilang isang mga tagasunod mo, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba, O Lord, at pusong masunurin sa iyong mga pangako, sa iyong mga gabay, sa iyong mga pagtutuwid. Salamat, Panginoon, sa oras na ito at sa mga kapatid namin na nabanggit na may karamdaman at sino mang may karamdaman, nagtitiwala po kami for your divine presence, O Lord, na ikaw ang Diyos na victorious sa aming buhay. That you will heal us, Lord, by your will and by your guidance. Lord, salamat sa lahat ng ito. Patuloy namin idinadalangin ang kagalingan, kalakasan, especially na aming kapatid na bagong silang, O Lord, na si Sebastian Adi, O Lord, at ang kanyang nanay na si Tip, pagkalooban po ng full recovery, Panginoon, O Lord, ang mag-inang ito, Panginoon, at ano man ang pangangailangan nila ay patuloy mong i-provide, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa panalangin, Panginoon, para sa safe delivery ng pamilyang ito. Ikaw po ang aming pinupuri, Panginoon, at pinasasalamatan sa pangunguna po ng spiritual leader ng pamilyang ito na si Marwin, O Lord, ng mag-asawang ito. Patuloy niyo pong ingatan ang kanilang mga supling, O Lord, na palakihin mo po na may paggalang, Lord, at pagsunod sa iyo. At relationship, Panginoon, na sa buhay nila, Panginoon, ay lumaki ang mga batang ito at ang pamilyang ito na may paninindigan sa iyo. Again, O God, ang lahat ng mga kasama namin ngayon ay pagpalain mo, Panginoon, sa kanilang pamilya at pagkalooban po ang bawat isa ng patience, Panginoon, at ang bunga ng Espiritu, ang patuloy na mangibabaw sa bawat isa. Pagkalooban mo po, Panginoon, ng kalakasan na upang maunawaan, Panginoon, ng katatagan, na may katatagan, Panginoon, at hawak-hawak ang pangako na iyong pinagkaloob, Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa araw na ito, ikaw po ang aming pinupurit, pinasasalamatan, at idinadalangin din po namin, Panginoon, ang bawat isa, O Lord. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, humabol pala yung nanay ko, no? Sa Santa Rosa, Laguna, nakita ko dito. And God's morning, ma. And love you. Ayan. At again, tayo po ay magpapaalam na. Again, God's morning, everyone.